Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, grabe, matindi to. COA tumistigo na. OBP budget sinagot, resibo nilabas. Akop at kongresista napahiya. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin nakalagay 1.2 billion ginastos. Nako, grabe, Kongreso bingi na, bulag pa. Dahil nga po yan dito mga kababayan, no, sa inilabas, no, na resulta or audited report ng COA. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya. At etong House of Representative, ano? Nograles, aba, nagpapaawa effect, mga kababayan, sa mga taong bayan. Mamaya, ipapakita po natin. Parang si ano lang, di ba? Last time, si Speaker Romualdez, ganun din po ang ginawa. Diba? Matapos nilang batikusin, birahin ng birahin, durugin ng durugin. Yan, si Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara. Ngayon naman, mukhang sila naman po ang humihingi ng tulong sa taong bayan. Okay, bigyan rin po natin ng reaction yan. At eto pa, si Stella Kimbo. Aba, nagbagong anyo mga kababayan. Mamaya ipapakita po natin, alright? At eto na nga, eto mga kababayan, simulan na po natin dito po sa eto. At ito po yung caption ng video ito, no. Take note, sabi dito, take note na 125 million ginamit in 135 areas. While 1.2 billion pesos ginastos ni Martin sa ayuda in just one day, one area. Yan po, no. Wala kuya pining animal kongresista. Demolition job pa more. Yan mga kabayan. Ito, pakinggan po natin yung naging investigasyon ni Congressman Akop, no? Dito sa COA. Ito. Kung saan po nagastos yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po. Bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo kwan ito? Medyo imposible? Tingnan nyo si Congressman Akop mga kabayan. May something rin di ba? May mga dokumento nga. Tapos sasabihin imposible. Di ba? May mga dokumento, may mga ebidensya po ang Office of the Vice President, ang OBP, na magpapatunay na ginamit nga po yan in 135 areas. No? Ito, pakinggan pa natin ng konti kasi medyo si Congressman Akop Based on other, parang okay lang. Kami naman po ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Ay nanggaling po ako sa service. Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. So yun mga kabayan, anong masasabi mo kung gusto mo na ako? Ba? Imaginary lang, may documentary evidence mga kabayan.
Kasi gustong-gusto nila, mga kabayan, ipakita sa taong bayan na, oops, mali yung paggamit ng 125 million. Hindi lang naman pala isang area, 135 areas. Yung 125 million, kung sa 135 areas, wala nang 1 million yun, mga kabayan, yung napupunta sa bawat area. Di ba? 35 125, di ba? Oh. Pero ang pinagtataka nga natin dito, sila talaga, mainit po ang mata nila dito sa 125 million na CIF, no? Ng Office of the Vice President or ni VP Sara. Pero hindi po sila mainit, no? Hindi po mainit sa kanilang mga paningin. Yeah. Yung 1.2 billion na ibinigay bilang ayuda, no? Sa isang area lang. Isang area lang po ang nakinabang ng isang 1.2 billion. Diba? Ano sa palagay nyo? May hustisya ba? May hustisya pa bang nangyayari dyan? Ito kasing mga tunggrisang to, siguro po, nabusa lang rin ito. Diba? Kaya isipin nyo, 125 versus 1.2 billion. Saan ang mas, di ba? Kailangan ng liquidation or resibo talaga. Wag na certification by liquidation. Di ba? Liquidation by certification. Yan. Mga kabayan, grabe po talaga. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan? Okay, ito po. Ito naman po mga kabayan, sinasabi ko kayo nagpapaawa ang Kongreso. Mula po sa Manila Bulletin News, ito po. Several House members have apparently been targeted by resurgent troll farm. Aba, ang tawag pala ngayon sa mga taong bayan na nagko-comment, no, ng kanilang mga gustong iparating sa gobyerno ay troll farm. Ayon po dito sa kay Nograles, ito pa. Troll farm and fake news peddling internet influencers. Nako. Paano nyo ba masasabing troll? Mayroon naman silang pinapakitang mga ebidensya, di ba? In a coordinated effort to discredit them. Yan po ang sabi ni Nograles, mga kabayan. Dinidiscredit daw sila. Despite of their effort, no, na makatulong sa bansa. Paano ba yan? Hindi naman namin nakikita na nakakatulong eh. Ang nakikita lang namin, ano bang nakikita natin mga kabayan, no? Ang nakikita po namin ay ang inyo lang mga effort, no? Yung stick to the plan niyo, no? Na sinabi ni Stella Kimbo. Yun lang naman ang nakikita namin eh. Ang pababain, pabagsakin, i-impeach, no? Maghanap kayo ng mga impeachable ground cases, no? Against Vice President Sara Duterte. Para masipa na. Pero hindi po sila nagtagumpay kasi sa bawat ginagawa nila, no, nakatingin ng taong bayan. At tinatawag pa nila itong troll farm. Nako. Tayong mga troll farm pala ang tawag sa atin. Ako farmer po kasi kami. Pero hindi po naman mga troll, di ba? Di ba? Marami pong magsasaka, no, na may mga cellphone na, pero hindi po troll. Nakikinig lang po sila ng mga balita. Yan mga kabayan, anong masasabi niyo dyan? Mukhang nagpapaawa effect itong mga tungrista. At ito pa. Ito, diba? Ito na ang resulta ng kanilang mga kabayan, ng kanilang mga ginagawa dyan sa Kongreso. Teka lang, bibigyan na tayo. Ito po yung Pulse Asia yata ito Office of the Vice President, ito ang trust rating mga kabayan. 61% ang trust rating at performance rating naman ay 60%. Palakpakan po natin. Kahit ano pong gawin,
kahit anong tirada ng Kongreso, kahit pa zero budget nyo yan. Kasi mga kabayan, no? Wala silang masilip. Sa COA, wala silang na kulang lang pala ng mga papeles na diba? Yun lang po ang kulang. Tapos, nako, gusto nyo ng i-impeach, kulang lang ng naipasa, impeach agad. Grabe kayo Oh, yan mga kabayan, no? Yan po yung trust rating and performance ratings ng ating vice presidente. At ito na nga po yung sinasabi ko mga kabayan na nagbagong anyo si Stella Kimbo. Tingnan nyo ngayon mga kabayan. Napakasimple na. Wala nang mamahaling alahas, mamahaling bag, mukhang garterized pa yung ginamit na palda. Diba? Yung mga accessories niya parang sa yung nabibili na lang sa Baguio City, no, na mga accessories. Tingnan nyo, di ba? Nagbago agad, mga kabayan. Ganyan talaga ka-effective ang sinasabi lang troll farm. Nako. Well, anyway, mga kabayan, ano man po inyong opinion dyan? Baka lang to kasi malapit na yung eleksyon. No? Baka lang to, pakitang tao lang ito. Well, anyway, ito, pakinggan po natin ang video ito mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Napahiya po ang mga congressman, no? Na gusto pong isa lang kahit po hindi dumalo ang ating Vice President. Gusto pa rin nilang pag-usapan yung 125 million. Walang katapusan yung 125 million. Sana naiwasan yung pagkapahiya nila kung nakinig na sila. Kasi last hearing pa po, nasagot na ng COA na walang problema yung 125. Kung sana nakinig na sila sa sarili nilang pahiring, hindi po eh. Ito pong mga congressman na to, galing po to Quadcom na to eh. Siguro na-realize nila, mas malupit. Ito pong mga abogado ng COA, bukod sa CPA yan, nag-abogado pa. Dobleng talino. CPA na, abogado pa. Tapos, ang gusto ng mga congressman, pag-aaralan nila, hindi sila makapaniwala sa sinasabi ng COA na walang anomalya yung 125 in 11 days. Walang anomalya. Ayaw nila maniwala. I-submit nyo yan at pag-aaralan namin. Pag-aaralin nyo, kayo mag-o-audit. Sasabihin ninyo. Sasabihin ninyo na mali ang pag-o-audit ng COA. Diyos ko, mahabagin. Kahit po balibalik ta rin ninyo ang tumbong nyo, hindi nyo po mapapaniwala ang tao na mas magaling kayong mag-audit kaysa sa COA. No? Kaya yung sumunod dito kay Acosta, yun na po yung mga tema nila eh. I-submit nyo sa amin yan, aaralin namin. Parang hindi kami makapaniwala sa sinasabi ninyo. Hindi kami makapaniwala sa inyo, COA. COA, bakit ka tingin ng tingin yan? Tinuring mong mga sila kasi yung COA eh. Hindi, siguro napapatingin sa likod, sa ako lang, nabubuisit na siguro ano ba itong mga tanong nito ni Dan Fernandez. Okay, pakinggan po muna natin. So, kasi mga kabayan, gaya nga po nung nasa thumbnail natin, sinasabi ko kanina, grabe, Kongreso, bulag na, bingi pa. Diba? Kasi harap-harapan na, nandyan na po yung mga ebidensya, sinasabing wala, walang problema. Ayaw pa rin pakinggan. Kasi parang nakikinig siguro sila pero lumalabas rin sa kabilang tenga. Diba? Hindi nila ina-absorb yung mga sinasabi ng COA. Kaya yan, ngayon, napahiya sila. Diba? Pero, bingi pa rin sila at bulag po sila dito po sa ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Ano po yung sinasabi ko? Yung pamimigay niya ng ayuda. No? Diyan sa Davao yata yun, 1.2 billion a day. Yung ginamit na pondo. Pero nangyari yan nung kasagsagan ng baha yata, di ba? Baha sa NCR, pero nabigyan ng ayuda doon po sa Mindanao, 1.2 billion. At nung nakarang araw mga kabayan ay nandun po sila. Sa Cavite. Ilan kaya na namang, magkano na naman kaya? Ayun, magkano na naman kaya ang nagastos, no? Yung, di ba?
parang bangag na rin yung sa video, yung di ba? Napanood nyo siguro yon at marami po ang nabeset nun. Natin to. Yung sagutan, yung mga sagot sa tanong ni Akop at kayo na po magpasya kung talagang may anomalya ang BP. Alam nyo, okay na sana no? Sa kapipilit ninyo na maghanap ng anomalya sa Vice President, lalo pong napatutunayan na wala talagang anomalya. Pero hindi po ito babalita ng mga dyaryo, hindi po yung ibabalita ng mainstream media. Tama mga kabayan, wala po tayong naririnig sa mga mainstream media. Oh. Ano na naman ang sasabihin ng mga mainstream media nito? Ay hindi, no? Ang ibabalita nito yung mga trust rating. Trust rating ng mga peke naman. Kahit bagsak na ang balita, taas pa rin no? Kahit bumagsak na yung for example, itong latest bumagsak na si PBBM sa survey. Ang balita nila parang wala lang. PBBM BP Sara muna di ba? BP Sara decline, no? Tapos si BBM dips yan. Tingnan niyo naman talaga mga makakabayan, no? Yung mga wordings talaga nila. Grabe po ang description pagdating kay Vice President Sara Duterte. Tapos pagdating naman dito kay PBBM ay napaka light. Pero mas grabe po ang survey, yung result talaga, di ba? Mas bumaba talaga. Well, anyway mga kabayan, no? Ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.